May mga nag-comment, ang sabi nila, sayang naman daw yung EV kasi wala pa daw masyadong charging station. So, ipapaliwanag ko lang, no, kasi kung bibili ka ng EV, unang-una, dapat alam mo kung saan mo gagamitin yung sasakyan. So, kunwari, kami, ang studio papunta dito sa bahay, 10 kilometers. Tapos yung, syempre, papunta dito sa bahay, tsaka studio, ganun din, 10 kilometers. 20 kilometers lang yung nagagamit namin sa isang araw. So, kunwari, bumili ka ng EV, ang range ay 400 kilometers. Kasi yan naman yung usual range ngayon ng mga EV eh. Sa 400 kilometers, no, kailan mo pa uubusin yon kung 20 kilometers a day lang naman yung biyahe mo? So, yun eh. Pero, kung kunwari naman ang biyahe mo araw-araw ay 1,000 kilometers, eh syempre hindi talaga uubra sa'yo yung EV. Kaya nga meron tayong tinatawag na HEV at saka PHEV. So, hybrid electric vehicle tsaka plug-in hybrid electric vehicle. So, depende na sa'yo kung ano yung mas kailangan mo. Pero kung kompyutado mo naman kasi talaga yung biyahe mo at kunwari, kagaya rin namin ulit, na ang biyahe namin na probinsya ay 200 kilometers lang papunta, 200 kilometers ulit pabalik, so 400, pasok pa rin yun. 'Di ba? Plus, pwede pa akong mag-charge pag nandun na ako sa probinsya namin kasi may saksakan naman doon. So, yun lang naman, no? Something to think about. Yung usapan na to, provided na meron kang charger sa bahay, ha? So, kagaya kami, pwede kaming may saksakan sa bahay. Pero kung nakakondo ka, ibang usapan na naman yan, abangan mo yung susunod na short video. Kung may mga katanungan din kayo, i-comment mo lang sa baba kasi tatry kong sagutin lahat. Okay?